May mga taong mahina sa kanilang problema o mahina dalhin ang kanilang problema. Ano po? Kapag sukdulan na yung kanyang nararamdaman patungkol sa kanyang iniisip, problema, ay iniisip niya na wakasan na lang ang kanyang buhay. Magpahinga na lang siya ng lubusan sapagkat siya ay napapagod na. So, mahina po yung kanyang, anong tawag po doon? Low of esteem. Self-esteem. Low of self-esteem. So, ano po yung self-esteem? Yung lack of confidence. Ano po? Confidence and satisfaction. So, wala po siyang tiwala sa sarili. No? Kaya, kapag dumating ang problema na mas matindi, ay gusto niyang wakasan na lang kanyang buhay. O kung talagang nangyayari po ito sa totoong buhay, mayroon po talaga nagpapakamatay dahil po sa iniisip niya, kahihiyan yung ginagawa niya. Ano po? Naisip niya na baka i-down pa siya ng kanyang mga kakilala o husgahan siya, no? Kaya po ang ginagawa niya ay minawakasan na lang ang kanyang sarili o nagpapakamatay. Kaya nga po wala siyang satisfaction. At yung pangalawa po yung self-conceit, no? Yung overact, no? Gagawin na lang niya yung ganun. Overact po siya. So dahil parang nahihiya siya na humarap sa katotohanan, kaya ang ginagawa niya ay magpahinga na lang siya ng lubusan, no? Yung wakasan ang kanyang buhay. Parang pagod na siya, no? Parang hindi na talaga niya kaya. Pero kung titingnan po natin sa Matthew 11:28, ano pong sabi? Come to me, all of you are tired, and I will give you rest. So, yun po yung pangako ng Diyos. Yung tunay na kapahingahan na hinanda ng Diyos. Sapagkat ang Diyos kapag nangako ay kanyang tinutupad. Yes. Ang sabi po sa Bilang 23 verse 19. Basahin po natin. Bilang or Numbers 23 verse 19. Ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Ano man ang sabihin niya, kanyang gagawin. Kung mangako man siya, kanyang tutuparin. So, yun po yung ating Diyos, no? Ay matapat sa kanyang pangako. So, ibig sabihin, sa Diyos lamang po yung ating pag-asa sapagkat nangangako ang Diyos na katapatan niya po ay nananatili, hindi gaya ng tao. Sabi nga po, binasa natin sa Bilang 23:19, hindi gaya ng tao na hindi tumutupad, no? So, ang Diyos tinutupad niya po mabuti. So, kaya po, mahalaga na maunawaan natin na ang ganitong pagkaisipan na tao ay dapat po ay nangangailangan ito ng paliwanag sa kaibigan, no? Pero ang problema kasi mayroon po siyang self-pity, gusto lang niyang mag-isa lang kapag dinadanas niya yung mga problema na yan. So kaya mahalaga po yung salita, yes. Sapagkat ang taong walang salita ng Diyos ay patay po yan sa paningin ng Diyos. So kaya kung meron po tayong salita na nanggagaling sa ating Panginoon, ay hindi natin magagawa o hindi tayo makakagawa ng mali sa buhay natin, maling decision. Na po? Pagkos maunawaan natin ang mga katotohanan ito, no? Sapagkat ang ganitong kaisipan ng tao, kahit maliit lang yung problema niya ay sa tingin niya ay malaki na. Kaya wawakasan na lang niya ang kanyang buhay. Ano po? Parang pagod na po siya. So,
may pangako ang Diyos, hindi po ba? In Matthew 11:28, come to me all of you are tired and I will give you rest. So may kapahingahan, no? At may pangako ang Diyos na tutuparin niya kung ano man ang kanyang ipinangako ayon sa kanyang mga salita. So kaya ngayong gabi po, nawa po ay isipin natin mabuti bago tayo humakbang, no? O kaya lumapit tayo sa ating mga kaibigan na yung kaibigan na pinagkakatiwalaan mo, na i-open mo yung problema mo para matulungan ka. Yun po yun. So kaya mahalaga po na mayroon ka laging nakakausap o manalangin ka sa Panginoon na bigyan ka ng lakas upang pagtagumpayan mo yun. So hindi yung kung anong gusto mo na lang, gagawin mo na lang, magpakamatay na lang. Mayroon po tayong Diyos na nangangako, no? Mayroon po tayong Diyos na matapat sa kanyang pangako. So, maraming salamat sa gabi nito. Naway napagpala ang mga salitang ito mula sa Biblia. So, paki-share naman po ito, no? At paki-like naman po para naman po ay ma-promote ang aking page na ito. So, maraming salamat po. Pagpalain po kayo.